Good day mga ka-vlogs. Today, video natin yung papunta sa Neon Aji sa San Fernando, Pampanga. Is this the highway? Ha? Ganda nung ano ko ni dati. Tingnan mabilis ah. Is this the highway? Oo. What's a highway? I thought it's high. Ayan, mag-high na siya. Skyway. Skyway? It's not even high. Ito na lang, just wait. Eh? Yung Dahil mo. Wala, traffic. Kaso Kaya never going. Dami. Dahil paakyat. Open na pala yung MRT yan natin. Look at the train working na siya. Look at the train natin working. But I don't see any people. Wala, meron na sila. Makikita natin mamaya sa taas. Working na. Hanggang ano siya. Ayan, so Las Piñas. binidyo natin mula sa sa ito yung packet from Cavite. So matira pala kami sa Cavite, sa may General Trias, Lancaster. So ngayon madali nang biyahe papuntang Pampanga kasi paglabas mo ng Cavite, ngayon na siya diretso paakyat ng naiyak. Tapos yung naiyak connected sa Skyway Stage 3. Tapos Skyway Stage 3 connected sa NLEX. Ayun. So diretso siya. Paglabas namin, San Fernando na. Hindi siya pwede. Yun, Ay, di ba? Kasi yung hangin, So, Meron talagang pang motor. hmm, Pwede ba yung GoPro? yung mga gano'n. pasensya na kayo sa Mga dalawa recording. nito. Tinama ko yung audio ng family para patawa. Sana patawa. Tsaka si Baji. Ano sinabi mo? Ay, may bagong word na si Bachi. Mami, may bagong word na si Bachi. Mami! Oo, I can So, Mami, Bachi ano yun? medyo iba-ibang yung bla 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 bla. kuha ko na pasensya. Bla bla bla. Tingnan natin yung mga pasahero. Kasama natin si Luna, of course. The dog. And then si Mami, si Ate, si Baji. And then sa likod si Mark at si Baby. So, ang plan is magkikita-kita na dun sa San Fernando, Pampanga. So, yung mga kasama namin, manggagaling sila na Arayat, Pampanga. Ayan. So, maganda ng clouds. Sayang. Sana na-maintain ko itong ayan. Sinerge ko sa portrait. Medyo, ang plan nung una, pang my day lang. Ganyan. So, dapat pala pag just for a video, dapat pag-desisyonan mo na kung ano ba ito pang portrait ba or landscape. Kasi kung pang YouTube, mas maganda talaga landscape. Especially kung ganitong camera yung gamit mo talagang wide view. So, pero pag pang pang vertical, pang mga portrait. Ito, Facebook, IG. So, mas recommended yung nakatayo kasi sakto din sa cellphone. Ayan, so ayan din ang biyahe namin ngayon naiyak. So lalabas ko na kami sa may Makati bound. So yung pa-north. Ayan, di pa north so ayan, so ang maganda lang din kasi dito pagka doon ka sa taas kasi dati before laging titipid na sa baba ng traffic, pero kasi may mga advantages dito aside gasoline savings Ito tayo. Sa baba. kaya diretso yung biyahe mo, di ba? Walang lubak, walang traffic light, di ba? So nape-preserve mo kasi yung yung sasakyan mo, di ba? Yung mga shocks niya, di ba? Yung gulong, yung brake pads niya, di ba? So dire-diretso yung biyahe. So, mas preserve yung sasakyan. So, hindi lang siya basta gas savings. At saka, of course, yung savings sa time, napakalaking bagay. Tapos, hindi kayo pagod, lalo na yung driver. Kasi iba rin yung tension pag yung drive ka sa normal road kumpara sa nasa Skyway ka. So, ayun, I think nasa pa kami. Kinukuha niya. Ayan, so wala pa kami dun sa mismong toll gate. I think yung toll gate nito nasa banda Alam, kinukuha niya yung pagkain. Pagtahan area yata yun yung toll gate. Bandang gitna siya eh. Ayan, so medyo may kamahalan lang yung fare. Parang 300 niya. Yan na.
Pero sabi ko nga, kung talagang, kasi kasama naman family mo, di ba? I think sulit na yun eh, yung babae ng 300. Kumpara dun sa, may ikipagsapalaran ka dun sa babae. Possible pa na mahuli ka dun. Ayan, so, actually, this is my first vlog using the Osmo Pocket 3 dun sa sasakyan. So, yung first video ko, kung nakita niyo yung previous ng past videos, yung pinost ko yung sa Japan na sa Fukuoka. Medyo experimental pa ako dito sa sa camera, dito sa pag-vlog in general. Kung nakapansin niyo yung mga dati kong pinopost dito sa YouTube, mga lang talaga. Basta lang kinunan. So, in-upload ko lang basta. So, hindi siya masyadong pinaghandaan. Pero sabi ko nga, ang direction natin is like sa mga ibang kaibigan natin nagbablog na rin, pagandahin yung yung production. So, ito sa magandang start to, mag-invest sa magandang camera and mic. Yung DJI Osmo Pocket may kasama siyang mic. Gamit ko siya ngayon. So, ang kagandahan lang din dito, pag may gamit ka, di mo na kailangan mag-aral ng mga diba? Paano kumuha ng magandang angulo, paano kumuha ng stable na video. So, built-in na kasi doon sa device. So, pati yung audio, ganun din. And also, yung important din yung ginagamit mo pang-edit no video. Important din yun kasi yung outcome ng video nakadepende kung saan. Dapat kasi yung mga videos mo isa smooth yung transition, tsaka kakat mo yung mga syempre, idle moments. Except dito syempre kasi ito travel eh. Kaya pakita natin yung So, pero dito marami na rin akong pinag. Dun sa previous video ko yung sa Japan, yun, napakadami kong in-edit doon. Talagang kasi first time ko din. Dalawang pasada ginawa ko doon. So, tapos lalagyan mo pa ng background side sound effects. Yun, so medyo matrabaho talaga siya. Especially, ewan ko, baka dahil first time ko. For this one, ito naman, yung pinetesting ko, yung voiceover. So first time ko actually mag-voiceover. Actually, nag-fail yung unang kong try eh. Kaya ako ng unang beses. Hindi ako kasi hindi ko muna tinesting. Tinapos ko pala lahat yung video, dami sinabi, yun pala, di pala na-record. So sayang yung effort. Dapat testing mo talaga muna. Pati yung kasi microphone, yung level ng sound, dapat ma-test naman. So ganun yung ginawa natin dito. So ito nga pala yung ito yung pala na sinasabi ko sa may bandang Skyway Stage. So pumapasok ka lagi sa gitna. Nakita niyo yung lane 3. Doon kasi yung pinakamabilis eh. Hindi ko na maintindihan bakit. Pero pass through siya lagi. So unlike dun sa left, medyo matagal yun. Pero mag-click lang. Nag-reload yata doon. Tapos na right naman, cash. So matagal talaga doon. So doon kayo lagi sa gitna dadaan. Pass through lang. So, saan na ba tayo na ito? I think, bandang Quezon City na ito. So, mag-e-end to doon sa may NLEX mismo. So, ang baba mo dyan yung talagang toll sa may NLEX. Ayan, so, kaya ang ganda niya. I-skip mo lahat yung EDSA, yung Manila. So, pwede nagagaan lahat yun. So, kaya lang, bound to point sa 60 kilometers per hour na speed. Kahit hindi sila masyado. Ewan ko, hindi pa naman sila nakitang nahuli rin. So, ganyan kayo. Pero of course, be cautious kasi nga. Kaya may reason yung bakit 60 kilometers per hour. Kaya pasikot-sikot. Di ba yung daan? Paliko-liko yan. Tapos, medyo masikip yan. Kagaya nito, 2 lanes lang. Kaya ingat din kayo. And also, yun nga, ganda sa mga hindi sanay, no? Huwag yung gagawin yung ginawa ko na ako mismo yung nagkukuha ng shot. So, mas maganda ko may
may kumukuha kayo na iba para focus sa driving ka, tapos focus mo sa pag-video yung kumukuha. I think ito na yung pa-exit sa NLEX. Yan, NLEX na siya pagbaba. Yan. So gamit namin sa sasakyan dito yung Starex namin. So ano na yan? 6 years. 6 and a half years na yata yung sasakyan. So nabili ko yan noong 2017. So 7 pala, sorry. 7 or 7 and a half years na. Tama. Kasi bago kami ikasal yung binili namin yung sasakyan. So ganun yung Starex. Okay, tonto ako dito sa sasakyan. Napakalaki ng space. Sino pa yun, Mami? Fuel efficient din naman. Yung consumption, parang yung mga kotse na ito, tsaka yung mga BB na ito. So, pero very spacious talaga sa loob. Hindi maubusan ng espace. Kaya kahit may dala kang mabibigat, tapos pasahero talagang masakay namin yun, bento. Pero yung mga bata, pero kasi hindi palagi. Sira ka naman. Shocks. So, ayan, nandito tayo sa NLEX. Medyo, nalito. Comfy ride na dito. Traffic lang sa may bandang, Valenzuela, Bulacan. Pero paglapas mo doon, diretso na siya. Ang ganda rin, music natin, ng 90s. Tagal na nakakabit ng USB na engine. Ito na pinalitan. Nakaload ng music. By this time, medyo tulog na yung mga pasahero kanya na medyo tahimik na. Music na lang. Tapos, minsan pag pakiramdam mo parang kulog or kasi may kasama akong aso. Kasi binubuksan ko yung dun sa aircon yung para kumuha siya ng hangin galing sa labas. At yung aso tulog. Si Luna ka pala yung aso namin. Siya, husky malamig. Nag-uwi kami Pampanga, sinasama siya lagi. Siya, sumasama sa labas. Mainit. Ewan ko, mainit yan sa bahay. And then, sa halfway na tayo ng video. Medyo mahaba yung biyahe na yun. So, pero ang kagandahan dito, sabi ko nga dahil sa connectivity, 2 hours lang yung biyahe overall. So, imagine, galing sa bahay yun from Cavite. From Cavite sa bahay, papuntang San Fernando, Pampanga, 2 hours na. Ganun nakabilis ngayon yung travel. Sabado pa yan so peak time yun. Rush hour. Panghali. Yan. Latana pa lang sa sila sila may mami nyo sa camping dito lang sa may naik yun, so 2 hours na biyahe. Natin ko sila kanina umaga, tinulungan ko sila mag-alarm kasi hindi sila nagigising umaga, alas 4. Ang normal na gising kasi ng mga to 9:30 or 10 ganyan. So hindi walang pag-asa magising ng alas 4 kasi tinulungan ko sila kasi. Tapos tinatid ko na rin sila. So enjoy lang muna natin yung music ang ganda. And so makita natin lang sa may so music yung countdown. Na to, San Fernando exit na. So after 2 hours na biyahe sa San Fernando na agad. So, pag-exit dyan, hindi ko na nga na yun. Pakanan yun Pagkakita nyo din sa exit sa may Robin. Kanan sa may San Fernando. Tapos, pagdating dun sa first, sa may, ito si Luna. Nag-stop over muna kami sa may SNR kasi minute namin si Priya. So,
galing sa work naman ko. Then na namin. So, ayun. So, after 2 minutes na pa, 20 minutes yan, ay sa nakitantay ng hindi ko lang, hindi yung out. So, ano ba, parang Japanese style na unlimited, ano sa buffet. So, oras niya, parang ano yun, 5 o'clock yata ang start sa panggabi, panghapon. So, di ko lang nakunan na yung masyado yung ano yung pagkain kasi na. Niya ako doon sa mga tao. Baka hindi ako allowed kumuha sa mga tao na kasama doon sa dito. Pero masarap yung food dito na ano siya. Quality, masarap. May enjoy mo talaga mo. Kaya lang, hindi ko lang alam, medyo nabusog kami kaagad. Siguro yung alin binilisan kasi namin ng kain. So, yun namin yung mga nabibigat sa tiyan. Pero, ako pa sa inyo, ako kinuha ng salads eh. Medyo healthy living ako kasi sumasakit-sakit sa akin. Medyo wala healthy living na lalo may basketball pa naman. So, basketball namin, 4-0 na pala kami ngayon. Although, orange team. Kami, hybrid team kami na kami, championship series na. So, hintay na lang namin schedule ng HR. Hindi na alam kung kailan. So, ayan, ito yung pinuha kong pagkain, appetizer, salad. May halo lang konting ano yata. Ito yung pinuha ko doon. Konting meat lang, pero more fresh vegetable. Tapos, ayun, hindi ko na masyadong kinunin yung kainan portion. Actually, birthday celebrant, pinitana. Kaya ng mga tita niya sa So, Lagi aking post. pauwi ito galing doon. So, ito sa may San Fernando area ito yun. So, pinainan lang namin yung mga parol. Makaluwag ng kalsada. Marami na yung establishment doon. So, hindi na malayo sa Manila talaga. Kaya sabi ko, Nakaunlad lang yun sa bahay na San lang. Fernando ng Hills area. Mahirap yan. Yun na lang binigay mo na ni Ate Titin yung open. Put them back sa box. Yung mga stickers mo. Yung mga stickers mo. Nakita mo. So, I think, nakaminit lang. Ayan, nakapasok. Pakanan yun eh. Pasok ka ulit ng ano na. Index. So, I think this one. Ano ba ako nag-video? Ito lang kung index to or ano. Naiyak to, naiyak. Ay, naiyak, sorry. Skyway Stage dito. Ayun, yung passing. So, pag southbound na ano naman, biyahe. So, maganda rito magbiyahe pag gabi kasi lalo pag yun sa mataas. Ayun. Ito yung paakyat pala. So, yung paakyat na. So, NLEX pa lang pala yan. Yun yung paakyat. Diba? Yung pag sa may Bukawi banda. Diba? Paglabas mo ng paluwag, yung Bukawi yan. Yung paakyat ng Skyway Stage 3. Ayan. Medyo kailangan gumilid ka lang ng konti kasi makitid lang. Saktong 2 lanes lang sa So, simula nung nabuild yan, lagi na ako dyan dumadaan talaga. Especially pag pauwi, di ba, gabi na. Masarap yung ganyan na lang yung biyahe mo. Chill na lang ba. Tapos, ayan, mabilis na lang yung biyahe nyo actually. Kasi ano na eh, tawag dito. Medyo late na kami nakauwi. Pero hindi na sobrang late ako. Parang 8 kasi kami umalis eh. So parang expect namin na kasi kung 2 hours lang din ulit, dapat mga 10 na hindi na kami sa Cavite. So, tama ka na lang. Tamang late na uwi lang. So medyo maganda yung video pag ulit. Banda to. Makati banda to. Ingat-ingat lang pag nagmamanuel, lalo na pagdating. Kapag kumuha kayo ng video. SM, so ano pa lang to? Anchor point. Wala pa lang to.
Ay, hindi. Tama. Naligaw. Medyo ano lang kasi yung kuha ko dyan sa inyo. Medyo paano lang. Bigla-bigla lang yung kuha ko. The first time ko lang kasi ito talaga mag-vlog. Ako nag-vlog. Medyo iingat din. Hindi kasama kayong family ko. Pero maganda naman yung kuha niya. Binalik ko na yata sa landscape view. So maganda talaga landscape pag pang-upload sa YouTube. Pag pinanood mo rin sa laptop or sa TV, maganda mas wide yung kita lahat. Kasi ang ganda kasi dito sa camera na to. Pag ganyan hawak mo siya sa sasakyan, kahit mag-shake-shake yung sasakyan, hindi siya mapektan. Kasi yun yung feature talaga ng gimbal. So yung gimbal camera, yung external yung camera niya, gumagalaw-galaw siya. Vertical, horizontal, saka yung isa pang rotation. So basta really siya nag-move eh. Kaya niyang, pwede mo siyang i-shelf para hindi gumagalaw yung kahit anong mangyari hindi gagalaw yung horizontal. So kaya napakaganda nito pag pinang video. Ayan, mga ganito gumagalaw. Ayan. So, saan na tayo nito? Hindi ito yung sinasabi ko pala sa Makati. Ganda ng view. Sa mataas na portion niya. Mga ilaw na dito. Then, ano pa ba? Ayan, sa may Newport area, dating resort ko. Ay, naiyak yun. I think ito na, ano na to eh, panaiyak nyo na. So, malapit na yan sa amin. Few minutes na lang. Kasi from naiyak siguro mga ano lang, 15 minutes. Tapos yung Sabitek, yung 30 minutes hanggang sa bahay na yun. Ayan. So, ganda lang yung tuwanan sa gabi din. Maraming ilaw. Kata dito. So, may Newport. Bawal na technique. Paglabas mo ng toll. So, dati kasi yung toll, original land yun. Tapos nilipat yan dun sa dulo ng naiyak. Kaya lang, nagkaroon ng problem kasi nagka-traffic doon. So, binalik dito sa binalik sa naiyak. Sayang yung sayang yung dito lang mga toll station. So, ano pa ako, 4 minutes pa ako, no? Parang naubusan na ako sasabihin. Ayan, yun nga palang, yung mga susunod kong videos, actually nag-experiment ako kung ano yung mas maganda. Actually, tinatry ko halo-halo. So, yung travel, sa atin yung mga unang yung weekly. So, susunod siguro gagawin itong specific, medyo targeted na kung ano yung purpose. For example, yung weekly, para saan ba yan? So, example ngayon, pinag-ahandaan mo kasi basketball. Yung gagawin kong mga videos na susunod. Yung training for basketball purpose. Kasi magkakaiba rin siya na hindi ka basta nag-weightlifting na papalaki ka lang ng katawan. May purpose eh. So for basketball, for example, yung mga specific muscle group i-develop ka. For example, ako centro. Yung pang tulakan talaga, pang bungguan yung ko pwes. So kailangan sa pang depensa. So pag depensa, recommend ko chest. Pang sasalong Tapos pag tulak-tulak, kaya medyo yung back. Tapos yung arms. Yung pag-rebound ka, back side, syempre yung shoulder. Yung pikira na kasi. Of course, medyo malakas din yung wrist, yung grip. Pag-rebound ka, hawak mo bola. Pagtatalon ka, yung legs, of course, hamstring, tumatak. Kailangan nga, medyo mag-iingat lang kasi especially sa age natin, medyo 40 lang kasi ako. 41 ako ngayong December. Medyo hindi ganun ka-flexible. Kagaya dati na. So, masakit siya ngayon dito sa paa. Sa kanang paa at sa kanang wrist.
yun. Ang lagi nga nadadali sa paa, hindi siya arthritis eh. Ang lagi nga nadadali sa paa kasi nakaldila. Achilles tendonitis. So, dati sa left eh. Ang tagal nun eh. Ang tagal kong, hindi naman ako yata sa kaka-jumping rope natin. So, mga Achilles tendonitis sa left. Tapos nung gumaling siya, tissue lang din nila eh. Nagkaroon naman ako sa kanan. After tumakbo, after mag-basketball, weightlifting, yung nasobra na yung ano. Hindi ko lang din kasi sa warm-up eh. Yun yung mali ko. Actually, ang ano talaga doon, wala naman talagang masama na hindi na-active ka. Ano lang. Dapat kung talagang, for example, kasi yung last activity, basketball ako, 2 hours na takbuhan talaga na maintain pace. Eh, hindi ako nag-warm up. Yun yung problema din eh. So, dapat kung i-engage mo yung sarili mo sa matinding physical activity, make sure na yung tatama ang muscle group, i-warm up properly bago sumabak sa matinding laro para iwas injury. So, ano pa ba? Haba naman ng video. So may ano na ako, pa-exit na ba ng ano, pabalik na ng Cavitex. So ito na yung end nung naiyak. So sabi kong sayang na 12 stage. So diretso lang ito na dapat eh. Hindi lang alam mo kung sarap ko. Bakit ito eh. Dapat diretso. So ang recommend ko dyan, nung kayo sa kanan, huwag sa kaliwa. Kasi yung sa kaliwa, medyo pa liko-liko yun. Delikado baka sumabit sa kayo ng gataw. So dito, ayan, dapat supposed to be diretso lang. Ayan, iwasan na natin yung ululog sa pick-up. Hindi niya alam yung dinadaan. Tapos ito, lastly, a few minutes na lang. Yung sa may exit toll gate na to sa ano. Or ano, entry toll gate to sa may post na nyo. Ang recommend ko dyan, banda lang kayo sa tapos na to lang. Pakawit na to. Tama ba? So, recommend ko dyan. Basta bandang kanan kayo pag dun sa toll gate. Tapos, parang kunyari magkakas. Tapos pag nalapin, nalipat na sa kaliwa. Pinagkukumpulan sila sa left lang. Alam mo na, cash lot. So, hanggang dito yung mga ka-vlog. So, thank you sa pag-watch. I hope you can have thank you. And pasensya na kung may marami na. Pero, see you next time. We'll go pa ang mga videos. Thank you.